Magandang gabi, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Paulo. Patuloy ang kanyang west-northwestward movement sa bilis na 20 kilometers per hour at taglay pa rin ito ang lakas ng hangin umaabot po sa 85 kilometers per hour near the center at pagbugso na 105 kilometers per hour. At based po sa latest na analysis natin, ang kanyang sentro ay huling nakita sa layong 370 kilometers silangan ng Baler, Aurora. So sa ngayon, ang kanyang sentro ay nasa dagat pa ho. Pero as early as now ay naaapektuhan na ang ilang bahagi ng Luzon. So nararamdaman na yung outer rain bands dito po sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province at ilang bahagi ng Bicol Region. Yung gusty winds o yung mga paminsan-minsang pagbuso ng hangin ay inaasahan na rin po nating maramdaman dito sa silangang bahagi ng Luzon dahil sa approaching na po itong si Bagyong Paulo. Sa latest track na ipinalabas po natin ngayong 8 p.m., makikita po natin that within the next 12 hours, mataas po yung tsansa na lumakas pa po itong bagyo. Posibleng bukas ay severe tropical storm na po ito at habang papalapit po siya sa landmass. So ang nakikita po nating landfall point ay between o either Isabela Province o kaya naman ay sa Northern Aurora or northern portion ng Aurora. Kaya patuloy pong maghanda, pinaghahanda natin ang ating mga kababayan doon at as long as nakapaloob po tayo sa tinatawag nating confidence zone ay ibig sabihin po niyan, posible po sa lugar ninyo ang direct hit ng bagyo. So sa latest analysis din po natin, makikita din natin, hindi natin inaalis ang tsansa na bumaba pa ng bahagya yung track nito o yung southward shift na tinatawag. Kaya ang mainam po ay maghanda po tayong lahat, especially sa malaking bahagi talaga ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. At kailangan din po nating tandaan na hindi lamang po tayo pwede mag-focus sa landfall point area dahil hindi lamang po dito concentrated yung hazard ng bagyo, malawak at may diameter po yung bagyo at yan po ay makakaapekto sa halos buong Northern Luzon at malaking bahagi ng Central Luzon. So, kailangan po talagang maghanda sa paparating na si Bagyong Paulo. Makikita rin po natin na after the landfall ay magtatraverse o tatawid po ito dito sa Northern Luzon landmass, yung kanyang sentro, at mag-exit ng ating landmass most likely po bukas din ng hapon o gabi. And then lalakas pa po itong bagyo, inaasahan na lalakas pa po itong bagyo habang papalayo ng ating area of responsibility at habang nasa karagatan siya. Based din po sa track na ito, nakikita po natin posible ang landfall bukas din po ng umaga. Kaugnay dyan, signal number 2 ay nakataas na ngayon sa southern portion ng mainland Cagayan, sa Isabela, sa northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion of Benguet, central and southern portions ng Ilocos Sur at sa northern portion ng Aurora. So ito po yung mga lugar kung saan ay pwede makaranas ng 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin. At meron po tayong minor to moderate threat to life and property. At again, pwede pa pong tumaas yung signal na yan kapag lumakas po itong bagyo habang nasa karagatan pa. So mag-update po tayo. Ang next update natin will be at 11 p.m. So possible po ang raising of wind signal hanggang sa number 3. So mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng mainland Cagayan, sa kasama na dyan ang Babuyan Islands, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, rest of Apayao, rest of Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at northern portion ng Zambales. Signal number 1 din sa Tarlac, Nueva Ecija, rest of Aurora, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Pampanga, northern portion ng Quezon kasama ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at maging sa Catanduanes. Pagdating naman po sa pag-ulan o rainfall, posible yung more than 200 millimeters of rainfall dito sa Isabela, Quirino at Aurora. So ito yung mga lugar kung saan sila po yung unang makakaranas ng impact ng bagyong si Paulo. And then 100 to 200 millimeters of rainfall naman ang tinataya dito sa Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya at maging sa Nueva Ecija. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Laguna,
Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. So ito po yung pagtaya. Ngayong araw po yan hanggang bukas ng hapon. So ingat, iba yung pag-iingat ng ating abiso sa ating mga kababayan. Nariyan po ang banta ng malawakang pagbaha, especially sa mga areas na ito na kung saan makakaranas ng more than 100 millimeters of rainfall. And then mga localized flooding naman sa areas kung saan ay makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall. By tomorrow afternoon to Saturday afternoon, hindi pa rin natin inaalis ang tsansa na magkaroon pa rin ng 100 to 200 millimeters of rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Tarlac at maging sa Zambales. And then meron pa rin tayong in-effect na gale warning ngayon. So, maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan dito sa eastern coast ng Cagayan, sa Isabela at sa eastern coast ng Aurora. Kaugnay dyan, meron pa rin tayong storm surge warning as of 6 p.m. kanina at posible yung 2.1 to 3 meters of storm surge o daluyong dito nga po sa Aurora o sa northern portion ng Aurora, sa Cagayan at sa Isabela, sa eastern portion ng Cagayan at sa Isabela, habang 1 to 2 meters naman dito po sa natitirang bahagi pa ng Aurora sa northern portion ng Cagayan, dito sa Ilocos Norte at maging sa Ilocos Sur, maging dito po sa Quezon Province including Polillo Islands. Yan muna po ang ating latest as of 8 p.m. base po sa ating latest na bulletin. Ang next bulletin po natin ay papalabas mamayang 11 p.m. So mag-antabay po tayo at maghanda at mag-ingat po. Yan po ang ating mahigpit na paalala sa ating mga kababayan. Maraming salamat po at magandang gabi.